Hahain ngayon sa Kongreso ang panukalang amyendahan ng Milk Code o ang Executive Order No. 51. Sa ilalim ng panukala, papayagan na ang mga kumpanya ng gatas na gumamit ng nutritional claims sa kanilang patalastas ng infant formula milk. Papayagan din silang mag-donate ng gatas sa mga nasalanta ng kalamidad. GMA News investigates bakit nga ba ito nilalabanan naman ng mga nagsusulong ng breastfeeding. May report si Claire Delfin. Mahigit 2 linggo na nang isilang ni Ara ang isang malusog na sanggol dito sa Dr. Jose Tabella Memorial Hospital. Pero hanggang ngayon, tambay siya sa maternity ward. Marami kasi sa mga kasabayan niya sa ospital, di gaya niyang sagana sa gatas. Kaya kesyo masayang. Nagbibigay din ako sa mga bata, tapos umano yung parang buminhawa yung pakiramdam mo na nagbibigay ka sa ibang bata rin. Breast milk donor na rin si Ara sa Human Milk Bank ng Fabella. Tatatlo lang ang ganito sa buong Pilipinas. Yung mga bata pong nangangailangan ng donor milk, let's say ang isang ina ay may sakit at hindi siya makapagpasuso sa kanyang sanggol, pwede po itong mabigyan ng donor milk. Sa tala ng gobyerno, halos 9 sa 10 sanggol ang minsan o kadalasang napadede ng kanilang mga nanay sa loob ng unang 6 na buwan. Pero 5 lang sa 10 sanggol ang tuloy-tuloy na napasuso ng kanilang ina sa loob ng panahong ito. Ayon naman sa isang pag-aaral ng DOST. Kaya nga kahit papano, malaking tulong na rin daw ang may 2 litro ng gatas na nakokolekta at naibebenta ng Fabella Milk Bank bawat araw sa mga inang kinukulang o wala ng gatas na nailalabas. Subok at napatunayan ng mas nakabubuti sa bata ang gatas ng ina kumpara sa formula milk. Nakapaloob pa ito mismo sa Milk Code ng Pilipinas na suportado ng World Health Organization. Ang breast milk lamang ang merong living antibodies, alive antibodies na nagpo-protect sa isang sanggol, sa isang bata against infection. Pero ang mga breastfeeding advocate nangangamba sa Breastfeeding Promotion and Infant Formula Regulation Act na nakahain ngayon sa Kongreso. Aamyandahan daw kasi nito ang kasalukuyang milk code na pumoprotekta at nagsusulong sa gatas ng ina. Yung bill na yon, ginamit ang breastfeeding. Kunyari, breastfeeding promotion sila, pero pala ito ay gawa ng milk companies. Kasi pag tiningnan mo yung bill, gusto nilang sa batas ang kanilang advertising. Sa kasalukuyang milk code, bawal ang mga pahayag sa sustansya o nutritional claims ng formula milk. Sa panukalang pag-amyenda sa batas, pwede nang magsabi ng nutritional claims ang mga kumpanya ng gatas. Pinapayagan na rin ang mga donasyon ng infant formula milk sa mga nasalanta ng kalamidad na ipinagbabawal sa kasalukuyang milk code. Maaari na rin mag-donate ang mga kumpanya ng gatas ng kagamitan sa pagtuturo ng tamang pagpapasuso, pati ng mga educational at informational equipment na may tatak ng kumpanya. Ang mga milk companies na ang pahihintulutan ng batas na sila na ang magpapalaganap, magtuturo, magbibigay ng impormasyon, gagawa ng impormasyon tungkol sa breastfeeding. Tama ba yun? Di ba sila ang magsisira? Dahil na tingin nila sa breastfeeding, kakompetensya nila. Ang mga nagsusulong ng panukala, wala namang nakikitang masama sakaling payagan na ngang mag-donate ang mga kumpanya ng gatas ng kanilang produkto sa mga biktima ng mga kalamidad at sakuna. Sabi nung isang author ng isang panukala na kailangan base sa kanilang eksperyensya dahil nasendong sila at kung ano-ano pang mga sakuna, maraming mga kabataan na makaka-receive o makakatanggap sana ng mga donations na mga gatas nga pinagbabawal. Kung tutuusin, palalakasin pa nga raw ng kanilang panukala ang ilang probisyon sa milk code gaya na lamang ng advertisement ban. Kung ngayoy bawal ang magpatalastas ng gatas nang walang pahintulot mula sa Department of Health o DOH at ilan pang mga ahensya, sa ilalim daw ng kanilang panukala, tahasan ng ipagbabawal ang anumang patalastas ng gatas para sa sanggol na may edad hanggang 6 na buwan. Tumangging magpaunlak ng interview sa GMA News ang infant
and Pediatric Nutrition Association of the Philippines o IPNAP ang samahan ng mga multinational companies na gumagawa ng gatas sa bansa. Ayaw daw nilang talakayin ang panukalang pag-amyenda sa Milk Code sa labas ng nagaganap ngayong proseso sa loob ng Kongreso. Pero iginiit nilang sa gitna raw ng patuloy na problema sa Pilipinas sa malnutrisyon ng mga sanggol at bata, mahalaga raw na bigyan ang mga ina ng mga mapagpipilian para sa kanilang mga sanggol pagkatapos ng 6 na buwan bukod sa breastfeeding. Ang mga breastfeeding advocate di naman sang-ayon. Hindi naman sila pinipigilan na magtinda. They have the right to commerce, they have the right to sell. Ang pinapakiusap lang talaga namin, which the bill will institutionalize, is you do not have the right to advertise para masira yung confidence ng mga parents towards breastfeeding. Ayon sa World Health Organization, epektibo ang mga patalastas para sa formula milk. 2 beses raw kasing mas mataas ang tsansa na bumili ng mga inang nakapanood ng patalastas kaysa hindi. At ang mga nahikayat na customer, 6 na beses raw na mas malaki ang posibilidad na tumigil na sa pagpapasuso. Maraming ina walang alam sa nilulutong bagong batas sa Kongreso, pero para kay Ara, wala nang dapat pagtalunan pa. Mas maganda po talaga mo kadede. Kasi hindi ka nabibili, sarili mo ng gatas ang pinapano mo sa anak mo mas maano pa, healthy pa yung baby mo. Claire Delfin, GMA News.